Ibinenta ng asawa ko ang kalusugan ng sarili naming anak para sa isang mamahaling bag ng kanyang kabit. Narinig ko mismo sa bibig niya, "Huwag mong problemahin ang ubo ng bata. Mas mahalaga ang nangiti ni Isa." Ngunit sa bawat pisong ninakaw niya mula sa amin, isang pader ng katotohanan ang itinayo ko. Handa na ba siyang makita itong gumuho sa mismong paanan niya? Ang bango ng niluluto kong kare-kare ay tila isang mainit na yakap sa buong kusina. Ito ang paborito ni Andre. Sa bawat halo ko sa malapot na sarsa, sa bawat pag-angat ng sandok, naiisip ko ang ngangiti niya mamayang pag-uwi niya mula sa ospital. Isang maliit na bagay, pero para sa akin, ang mga ganitong sandali ang bumubuo sa aming tahanan. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang laptop ko. Nagpapakita ng email confirmation. "Your order for the AeroNeb Pro Nebulizer has been successfully placed." Napangiti ako. Sa wakas, magkakaroon na si Luna ng mas magandang aparato para sa kanyang hika. Habang abala ako sa paghahanda, umilaw ang telepono ni Andre na naka-charge sa countertop. Hindi ko yun pinansin sa una, ngunit sunod-sunod ang pag-ilaw niyon. Tila may mahalagang mensaheng dumarating. Mula sa gilid ng aking mata, nabasa ko ang pangalan sa screen, Dr. Y. Velasco. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking batok. Isabel Velasco, ang maganda at agresibong medical intern na madalas ikwento ni Andre. Bago pa man ako makapag-isip ng iba, muling umilaw ang screen at sa pagkakataong ito, isang bahagi ng mensahe ang lumitaw sa lock screen. "Thanks for the gift, love. Can't wait to show it off later. See you at our usual spot." Kasama ng text ay isang larawan. Si Isabel, nakangiti ng napakatamis, habang yakap-yakap ang isang pamilyar na designer handbag na matagal ko nang nakikita sa mga magazine. Ang sandok na hawak ko ay bumagsak sa sahig, at ang matinis na tunog niyon ay tila gumising sa aking buong diwa na nananaginip. Nanginginig ang mga kamay ko. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, napakalakas, na parang gusto nitong kumawala sa aking dibdib. Iyon ang unang sampal. Ang sampal ng katotohanan na mayroon siyang iba. Halos hindi ako makahinga habang mabilis kong tinitipa sa aking laptop ang pangalan ng handbag. Lumabas ang presyo. Isang presyong makapagbabayad ng halos 5 AeroNeb Pro Nebulizer. At sa isang iglap, pumalik sa aking isipan ang sinabi ni Andre kagabi. Ang mga salitang simple lang noon, pero ngayon ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. "Masyadong mahal yang nebulizer na yan, Mara. Magtiis muna si Luna sa luma. Kailangan nating magtipid. Kailangan magtipid." Iyon ang ikalawang sampal. Mas masakit, mas malupit, mas hindi ko matanggap. Hindi lang pala ako ang kanyang niloloko. Niloloko niya rin ang sarili naming anak. Ipinagkait niya ang isang bagay na makapagbibigay ginhawa sa paghinga ng aming anak para sa isang mamahaling regalo sa kanyang kabit. Tila may bumara sa aking lalamunan. Ang dating masarap na amoy ng kare-kare, ang amoy ng pagmamahal na iniluto ko, ngayon ay parang lason na sumusuot sa aking ilong, nagpapaalala sa akin ng aking katangahan. Napatingin ako sa aking mga kamay, bahagyang magaspang dahil sa paglalaba at pag-aasikaso sa bahay. Ito ang mga kamay na sumuporta sa kanya, nag-alaga sa pamilya namin. At ang kapalit? Isang pagtataksil na hindi ko sukat akalain. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabagal na pagtulo ng aking mga luha sa malamig na sahig ng kusina. Ang buong mundo ko, ang pamilyang pinaghirapan kong buuin, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Sa lahat ng isinakripisyo ko, sa bawat pangarap na binitawan ko para sa kanila, ito lang ba ang halaga ko? Sa gitna ng aking pagluluksa, narinig ko ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan na papalapit sa garahe. Ang liwanag mula sa headlight nito ay tumama sa bintana ng kusina.
Isang liwanag na tila bumubulag sa akin. Parating na siya, ang asawa ko, ang berdugo ng aking puso. At ako, nakatayo lang doon, basag at durog, hindi alam kung paano siya haharapin nang hindi tuluyang gumuho sa kanyang paanan. Bumukas ang pinto at kasabay niyon ay ang pagpasok ni Andre na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ang nangiting dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ngunit ngayon ay tila isang punyal na dahan-dahang tumutusok dito. Lumapit siya, niyakap ako mula sa likod at hinalikan sa pisngi. Ang kanyang mga labi ay mainit, ngunit ang naramdaman ko ay isang nagyayelong kirot. Ang bango naman niyan, mahal ko. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy tagumpay at kasinungalingan. Pagod na pagod ako sa ospital. But this makes everything worth it. Pinilit kong ngumiti. Isang pekeng ngiti na halos pumunit sa aking mga labi dahil sa bigat. Umupo ka na at ihahanda ko na ang hapunan, sabi ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Kumalas ako sa kanyang yakap. At sa isang saglit, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagtataka. Ngunit agad din iyong nawala. Nagsasalin pa lamang ako ng kanin sa mga plato nang tumunog ang doorbell. Nagkatinginan kami ni Andre. Hindi kami nag-aabang ng bisita. Nang buksan niya ang pinto, isang boses na kasing talas ng bubog ang pumuno sa aming tahanan. Andre, anak, napadaan lang ako. I was in the area. Si Doña Esmeralda, ang biyenan ko. Pumasok siya na parang reyna. Ang kanyang mga mata ay agad na sinuri ang kabuuan ko mula ulo hanggang paa. Nakasuot lang ako ng simpleng duster. Ngumuso siya, isang ekspresyong nagsasabing hindi siya nasisiyahan sa kanyang nakikita. Amarisa, hiya, bati niya, ngunit walang bakas ng pagmamahal sa kanyang tono. Ganyan ba ang itsura ng isang may bahay ng CEO ng Alcantara Medici? Para kang katulong. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Si Andre ay tumawa lang ng bahagya. Si Mama talaga. Hayaan mo na, Ma. Nasa bahay lang naman si Mara. Ang hapagkainan ay naging isang silid ng pagpapahirap. Bawat subo ko ng kare-kare na niluto ko ng may pagmamahal ay parang lason na lumalason sa aking kaluluwa. Pinakinggan ko silang mag-ina na mag-usap tungkol sa mga plano, sa reputasyon ng pamilya, sa mga bagong investment. Tila hangin lang ako na nakaupo kasama nila. Kailangan nating mag-invest sa isang bagong condominium sa BGC, Andre, sabi ni Esmeralda, habang hinihimas ang kanyang perlas na kwintas. It's for the family's portfolio. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Mara, I'm sure you have some savings. Kailangan mong tumulong sa pamilya. After all, Andre is working so hard para sa inyo ni Luna. Ang pamilya. Paulit-ulit na salita na ginagamit nila para kuhanan ako ng pera. Tumingin ako kay Andre, naghahanap ng kahit kaunting suporta. Ngunit ang nakita ko lang ay isang tango. Sige na, Mara, sabi niya sa akin na para bang nag-uutos sa isang empleyado. Para naman sa pamilya daw. Hindi ako umimik. Tinapos ko ang aking pagkain sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Nang makaalis na si Doña Esmeralda, naiwan kaming dalawa sa sala. Ang mga plato ay nagkalat pa sa mesa. Ito na ang pagkakataon ko. Andre, panimula ko. Pinipilit na maging kalmado. Tungkol sa sinabi ni Mama at sa sinabi mo kagabi na kailangan nating magtipid. Anong nangyayari sa pera ng kumpanya? Ibinaba niya ang diaryong binabasa. Isang malamig na tingin ang ipinukol niya sa akin. Huwag mo nang isipin yun. I can handle it. Ang trabaho mo ay alagaan si Luna at ang bahay na to. Huwag mong pasukin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanyang study. Isinara ang pinto ng walang paalam. Iniwan niya akong mag-isa. Mag-isa sa gitna ng kalat. Mag-isa sa sakit. Habang hinuhugasan ko ang mga pinagkainan,
Napatingin ako sa aking refleksyon sa madilim na bintana sa harap ng lababo. Isang babaeng pagod na may mga matang puno ng kalungkutan. Sino to? Saan napunta ang Amarisa na masaya kaninang hapon? Isang apoy ang biglang nag-alab sa aking dibdib. Isang apoy na hindi ko alam na mayroon pala ako. Pagkatapos kong maghugas, hindi ako umakyat sa aming silid. Sa halip, ang aking mga paa ay dinala ako sa tapat ng pinto ng kanyang study. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Hindi nakalak. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng mga nakakalat na papel, ay may isang folder na kulay asul. Alcantara Medic. Procurement Contracts. Binuksan ko yon. Mga kontrata para sa pagbili ng mga bagong medical supplies, mga presyong naglalakihan, at sa dulo ng bawat pahina, sa ibabaw ng pangalan ko, ay isang pirma. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa akin. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking kaluluwa, na hinding-hindi ko yon pinirmahan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi na ito simpleng pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang krimen. At ginamit niya ako para isagawa ito. Ang gabing iyon, hindi dumaan ang antok sa aking mga mata. Bawat sulok ng malaki at tahimik na bahay ay tila nangungusap sa akin. Isinusumbat ang aking pagkabulag. Ang imahe ng peking pirma sa mga kontrata ay paulit-ulit na sumasayaw sa aking isipan. Isang malagim na paalala ng lalim ng pagtataksil ni Andre. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Maingat, para hindi magising ang asawa kong mahimbing na natutulog sa aking tabi. Ang parehong taong sumisira sa aking mundo. Nagtungo ako sa silid ni Luna, ang aking anak, ang aking lakas. Nakita ko siyang payapang natutulog. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas baba sa bawat hininga. Hinaplos ko ang kanyang malambot na pisngi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang kanyang inosenteng mukha. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa aming tahanan. Dahil sa kanya, ang lahat ng takot sa aking puso ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ako pwedeng sumuko. Para sa'yo, anak. Para sa kinabukasan mo. Bumalik ako sa study ni Andre. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang aking telepono at maingat na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng mga kontrata sa asul na folder. Tiningnan kong mabuti ang pangalan ng supplier, Velasco Med-Equip Solutions. Isang pangalan na ngayon ko lang naririnig sa buong buhay ko. Isang pangalan na may kaparehong apelyido ng babae niya. Kinabukasan na naghanda ako ng almusal na parang walang nangyari. May pupuntahan lang ako mamaya, Andre. Sabi ko habang nagkakape kami. Bibisitahin ko si Carla, isang dati kong kaibigan. Tumingin lang siya sa akin saglit mula sa kanyang binabasang balita sa tablet. Okay, just be back before dinner. May meeting ako mamayang gabi. Ganoon lang. Walang tanong, walang pag-aalala. Para sa kanya, ako ay isang kasangkapan na laging nariyan, hindi isang taong may sariling mundo. Ngunit hindi ako kay Carla pumunta. Ang manibela ng aking sasakyan ay kusa akong dinala sa nag-iisang lugar na alam kong dapat kong puntahan. Ang Alcantara Medic Hospital. Ang pamana ng aking ina. Dumiretso ako sa opisina ng head nurse. Si Lualhati Navarro o Nurse Lual sa lahat ay isang babaeng may matatag na tindig at mga matang nakakita na ng lahat. Siya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng aking ina. Ang utang na loob niya kay mama ay hindi matatawaran. Kumatok ako at pumasok. Nagulat siya nang makita ako, ngunit agad nang ngumiti. Mamara, napadalaw po kayo. Nurse Lual, pasensya na sa abala. Sabi ko, sinubukan kong itago ang kaba sa aking boses. May ipapakiusap lang sana ako, isang maliit na pabor.
Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat. Hindi pa. Inilahad ko lang ang pangalan ng kumpanya. Velasco Mediquip Solutions. Familiar ba sa inyo ang supplier na ito? Pwede mo bang tingnan kung may mga record tayo ng delivery nila sa bodega? Ang niyam, ang ngiti sa mukha ni Nurse Luwalhati ay dahan-dahang naglaho. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay tila may inaalala. Velasco. Parang narinig ko na po yan, ma'am. Teka po. May tinawagan siya sa telepono at nagtanong gamit ang mga salitang teknikal na hindi ko maintindihan. Habang naghihintay, naramdaman ko ang bawat segundo na parang isang oras. Pagkababa niya ng telepono, seryoso na ang kanyang mukha. Mama Ra, mag-iingat po kayo, mahina niyang sabi. May kakaiba sa kumpanyang yan. Hayaan niyo po, ako na ang bahalang mag-imbestiga ng palihim. Tumango ako. Ang puso ko ay kumakabog sa pasasalamat at takot. Bago ako umalis, hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Isang hindi sinasabi, ngunit malalim na pagkakaunawaan ang namagitan sa amin. Para ito sa alaala ni Mama, bulong ko. Tumango si Nurse Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng katapatang hindi kayang bilhin ng pera. Para po sa kanya. Umuwi ako sa bahay na may dalang bagong bigat sa aking dibdib. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula kagabi, mayroon na ring isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Gabi na. Katabi ko nang natutulog si Luna. Hinihintay ko ang pag-uwi ni Andre mula sa kanyang meeting. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot ko yon. Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot, ngunit ito'y nanginginig at puno ng pag-aalala. Si Nurse Luwalhati. Mama Ra, sabi niya. Ang kanyang hininga ay tila naghahabol. Kailangan nating mag-usap. Agad. Hindi lang ito tungkol sa pera. Huminto siya saglit at ang sumunod niyang sinabi ang nagpayelo sa dugo sa aking mga ugat. Tungkol ito sa buhay ng mga pasyente. Ang boses ni Nurse Luwalhati sa kabilang linya ay parang isang basag na salamin, puno ng panganib at matatalim na babala. Ang bawat salita niya ay tumago sa aking pandinig at nag-iwan ng isang nanunuot na lamig sa aking buong sistema. Buhay ng mga pasyente. Saan tayo pwedeng magkita? Tanong ko. Ang aking boses ay isang mahinang bulong. Takot na baka marinig ako kahit wala namang ibang tao sa silid. Sa parking lot ng ospital, sa pinakadulong bahagi, walang gaanong ilaw doon. Maghihintay ako. Sagot niya. Pagkababa ko ng telepono, narinig ko ang pagdating ni Andre. Pumasok siya sa silid na pagod ngunit may ngiti. Dumiretso siya sa banyo para maligo. Walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa aking mundo. Habang naririnig ko ang lagaslas ng tubig mula sa shower, tila sinasalamin yon ang kaguluhan sa aking isipan. Paano niya nagagawang ngumiti? Paano niya nagagawang matulog ng mahimbing sa gabi? Hinintay kong bumigat ang kanyang paghinga. Isang senyales na tulog na siya. Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Kinuha ko ang susi ng kotse at lumabas ng bahay. Ang gabi ay malamig at tahimik, ngunit ang aking puso ay kumakarera. Naroon nga si Nurse Luwalhati, naghihintay sa loob ng kanyang lumang kotse. Pumasok ako at umupo sa passenger seat. Ang tanging liwanag sa loob ay mula sa dashboard ng sasakyan, nagbibigay sa kanyang mukha ng isang aninong puno ng pag-aalala. Walang paligoy-ligoy. Inilabas niya ang isang brown envelope. Mama Ra, pagkatapos ng tawag ninyo kanina, personal kong chinek ang mga bagong dating na gamot mula sa Velasco Mediquip. Panimula niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Itinugma ko ang mga batch numbers sa delivery invoice at sa inventory list natin. Binuksan niya ang envelope at ipinakita sa akin ang mga litrato na kuha mula sa kanyang telepono. Sa unang tingin, mga ordinaryong kahon lang ng gamot. Tingnan ninyo po ito, sabi niya. Itinuturo ang isang larawan ng isang maliit na vial ng antibiotic.
Ito ang gamot na para dapat sa mga bata sa pediatric ward. Ang nakalagay sa records, a high-grade imported brand. Pero ang nasa kahon, isang generic na brand mula sa India na mas mura at, ayon sa check ko, malapit nang mag-expire. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Pinalitan nila ang laman, ma'am. Pagpapatuloy ni Luwalhati, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit. They're supplying substandard medicines, pero sinisingil nila ang ospital sa presyo ng premium. Ang perang ninanakaw nila ay hindi lang galing sa kaban ng ospital. Galing ito sa kalusugan ng mga batang walang kalaban-laban. Pediatric ward, ang lugar kung saan si Luna ay ilang beses na ring na-admit. Ang imahe ng aking anak na nahihirapang huminga ay biglang sumagi sa aking isipan. Paano kung isa sa mga gamot na ito ang naibigay sa kanya? Ang pagtataksil ni Andre ay hindi na lang tungkol sa aming dalawa. Ang kasakiman niya ay lumagpas na sa pader ng aming tahanan at ngayon ay nagbabanta na sa buhay ng mga inosenteng bata. Ayon sa mga record, dagdag ni Luwalhati, halos lahat ng supplies para sa pediatric ward sa nakalipas na 6 na buwan ay galing sa Velasco Mediquip at lahat ng kontrata may pirma ninyo. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa akin. Mas malamig pa sa hamog ng gabi. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang pangalan ko, ang tiwala ko, para pagtakpan ng isang karumal-dumal na krimen. Ang luhang gusto sanang pumatak mula sa aking mga mata ay tila nagyelo. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Isang kumukulong galit. Inabot ni Nurse Luwalhati ang aking kamay na noon ay mahigpit na nakakuyom. Hindi po kayo nag-iisa dito, Mamara. Kasama ninyo ako. Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong determinasyon na nararamdaman ko. Ito na ang hudyat. Hindi na ito maaaring manatili sa dilim. Nagpaalam ako kay Nurse Luwalhati at bumalik sa aking sasakyan. Ngunit hindi ako umuwi. Nanatili ako sa loob ng kotse, sa gitna ng kadiliman ng parking lot, habang ang aking isipan ay bumubuo ng isang plano. Ang sakit ng isang pinagtaksilang asawa ay napakaliit na ngayon kumpara sa galit ng isang ina na gustong protektahan ang mga bata. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi na ako nag-alinlangan. Hinanap ko ang numero sa aking contacts. Isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang numero na ipinagbilin sa akin ng aking ina para sa mga panahong tulad nito. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Soren de la Peña speaking. Huminga ako ng malalim. Ang aking boses ay kalmado na, ngunit matatag, na para bang pagmamay-ari na ng ibang tao. Attorney Soren, sabi ko, this is Marisa Alcantara. I need your help. Ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang bigat. Ang sikat ng araw na tumatama sa aming bintana ay hindi na nagmistulang pag-asa, kundi isang spotlight na nagliliwanag sa bawat kasinungalingan sa loob ng aming tahanan. Pagkatapos ng tawag ko kay Attorney Soren de la Peña, nagkasundo kaming magkita sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop sa isang lugar na malayo sa Makati. Pagpasok ko sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay tila mula sa ibang mundo, isang mundong normal at payapa. Sa isang sulok, nakaupo ang isang lalaking nasa edad 40, nakasalamin at may seryosong aura. Ang kanyang mga mata, kahit sa likod ng makapal na lente, ay tila kayang basahin ang bawat kasinungalingan sa mundo. Siya si Attorney Soren, ang taong pinagkatiwalaan ng aking ina. Tumayo siya para salubungin ako. Ang kanyang pakikipagkamay ay matatag at profesional. Mrs. Monteverde, thank you for coming. Umupo ako, nanginginig ng bahagya ang mga kamay habang inilalabas ko ang aking telepono. Walang pag-aalinlangan. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang mga litrato ng kontrata na may pekeng pirma, ang pangalan ng Velasco Mediquip, ang mga larawan ng mga gamot
na ipinadala sa akin ni luwalhati. Habang tinitingnan niya ang bawat larawan, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit nakita ko ang pagtigas ng kanyang panga. Nang matapos siya, maingat niyang ibinalik sa akin ang telepono. Sumandal siya sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Ang iyong ina, panimula niya. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw. She was one of the most principled people I've ever met. Bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na kung sakaling may mangyari sa Alcantara Medic na labag sa kanyang mga prinsipyo, ako ang una mong dapat lapitan. Isang mainit na likido ang namuo sa aking mga mata. Kahit sa kabilang buhay, patuloy pa rin akong ginagabayan ni Mama. Attorney Soren, anong dapat kong gawin? Tanong ko. Ang aking boses ay basag. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Mrs. Monteverde? Mara. Let me be blunt. Hindi ito simpleng kaso ng fraud o pagnanakaw. Ang pagpapalit ng gamot, lalo na para sa mga bata, ay maaaring ituring na attempted homicide sa ilalim ng batas. Ang laban na ito ay hindi lang para sa pera o sa kumpanya. This is a battle for human lives. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Nagbibigay ng bigat at linaw sa lahat ng aking nararamdaman. Kailangan nating maging matalino. Pagpapatuloy niya. Ang mga litratong ito ay isang magandang simula, pero hindi sapat sa korte. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan nating mapatunayan na si Mr. Monteverde at ang babaeng iyon ay direktang nakikinabang sa transaksyon. Kailangan natin ng paper trail, bank records, communication logs, testimonya. Paano natin gagawin yun? Dito na papasok ang pinakamahirap na parte, sabi ni attorney. Soren, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Sa ngayon, kailangan mong bumalik sa bahay ninyo at umakto na parang walang nangyari. Huwag kang kikilos. Huwag kang magpahalata. Maging asawa ka pa rin niya sa paningin niya, sa paningin ng lahat. Kailangan natin ng oras para makakalap ng ebidensya nang hindi siya naghihinala. Ang pag-akto na parang normal ang lahat. Ang pagngiti sa taong dumurog sa iyong puso. Ang pagtulog sa tabi ng taong nagtaksil sa iyo. Iyon ang magiging personal kong impyerno. Ngunit tumango ako. Gagawin ko, sabi ko. Ang aking determinasyon ay mas matatag na ngayon. Good. Makikipag-ugnayan ako kay Nurse Luwalhati. Siya ang magiging mata at tainga natin sa loob ng ospital. Ikaw naman, Mara, ang magiging mata at tainga natin sa loob ng bahay ninyo. Maging mapagmasid ka. Anumang maliit na detalye ay maaaring maging susi. Umalis ako sa coffee shop na may dalang malinaw na plano at isang mabigat na pasanin. Ako ay isa ng espiya sa sarili kong pamamahay. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Andre na nakikipaglaro kay Luna sa sala. Ang tawa ng aking anak ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Andre ay tumingin sa akin at ngumiti. Ang parehong nangiti na ipinapakita niya sa publiko. Ang ngiti ng isang perpektong asawa at ama. Ngumiti ako pabalik. Isang ngangiting pinanday sa apoy ng pagtataksil at galit. Humakbang ako palapit sa kanila. Bawat hakbang ay isang pagpapatunay sa aking sarili na kaya ko ito. Niyakap ko si Luna at sa ibabaw ng ulo ng aking anak, ang aking mga mata ay nakipagsalubong sa mga mata ng aking asawa. Nakita niya ang kanyang mapagmahal na asawa. Ang nakita ko ay ang aking kalaban. Ang digmaan ay nagsimula na. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamahabang mga araw sa aking buhay. Bawat umaga, gumigising ako na may isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ngunit sa pagmulat ng aking mga mata, kailangan kong hubarin ang tunay na ako at isuot ang maskara ng isang masayang asawa. Good morning, mahal. Bati ko kay Andre.
Iniaabot sa kanya ang kanyang tasa ng kape na may tamang tamis na gusto niya. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit kong itago iyon. Morning, sagot niya. Hinalikan ako sa noo bago kuhanin ang kape. Ang kanyang halik ay parang isang tapik ng yelo sa aking balat. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura, ngunit ngumiti lang ako. Ang bawat pag-uusap ay isang pag-arte. Ang bawat pagngiti ay isang kasinungalingan. Ang bawat paghawak niya sa akin ay isang pagpapahirap. Nabuhay ako sa takot na baka sa isang iglap, malimutan ko ang aking linya. Na baka makita niya sa aking mga mata ang galit at pandidiri na pilit kong itinatago. Isang gabi, habang naghahapunan kami, tumunog ang telepono ni Andre. Ang kanyang tunay na telepono, hindi ang sikreto. Si Mama, sabi niya, at lumayo ng kaunti para sagutin ito. Kahit pabulong ang kanyang boses, sapat na yon para marinig ko. Mamaya na tayo mag-usap. Opo, alam ko. Sige po, gagawan ko ng paraan. Nang ibaba niya ang telepono, isang guhit ng inis ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito napalitan ng isang pilit na ngiti. Alam ko na. Humihingi na naman ng pera si Doña Esmeralda. Ang pangangailangan nila sa pera ang nagtutulak sa kanila sa kasakiman. Ang kasakiman nila ang magiging kanilang kahinaan. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan ko si Luna sa kanyang takdang aralin, lumapit si Andre. Bihis na. May emergency sa ospital, mahal. I need to go back. Don't wait up for me, sabi niya. Okay, mag-ingat ka. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado. Ngunit sa loob-loob ko, isang pintuan ng oportunidad ang bumukas. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Nang masiguro kong nakaalis na siya at mahimbing nang natutulog si Luna, nagtungo ako sa lugar na ipinagbabawal sa akin, ang kanyang study. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib. Bawat tunog sa bahay ay tila isang banta. Sinimulan kong halughugin ang kanyang mga gamit. Maingat. Tinitiyak na maibabalik ko ang lahat sa dati nitong ayos. Binuksan ko ang bawat drawer, mga papeles, mga resibo, mga lumang dokumento. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga medical journals, nakita ko ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit, itim na notebook. Nang buksan ko yon, hindi mga sulat ang laman, kundi mga numero, mga pangalan ng bangko, mga account number at mga halaga, mga transaksyon na aabot sa milyon-milyong piso. At sa tabi ng bawat entry, may isang maliit na initial, YV. Isabel Velasco. Ito ang paper trail na sinasabi ni Attorney Soren. Kinuhanan ko ng litrato ang bawat pahina. Habang ginagawa ko yon, ang aking mga mata ay napadako sa isang naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Ang litrato namin noong araw ng aming kasal. Masaya kami. Nakangiti. Puno ng pag-asa. Ang babae sa larawan, ang babaeng iyon na puno ng pangarap, ay isang estranghera na sa akin ngayon. Isinara ko ang notebook at ibinalik ito ng maingat. Akala ko iyon na ang pinakamalaking matutuklasan ko ng gabing iyon, ngunit nagkamali ako. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga lumang charger at sirang gamit, naramdaman ng aking mga daliri ang isang bagay na malamig at patag. Isang pangalawang telepono, isang burner phone. Nang buksan ko ito, walang password. Ang wallpaper ay isang litrato ni Isabel sa isang beach, nakasuot ng bikini. Halos masukaak ako. Ang message inbox ay puno ng kanilang pag-uusap. Mga salita ng pagmamahal, mga planong magkita, mga reklamo tungkol sa akin. At ang pinakahuli, isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Isang bank notification. A transfer of 500,000 piso to your account has been successfully processed. Hawak ko sa aking mga kamay ang malamig na bakal ng katotohanan. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan namin. Habang nakatitig ako sa screen, nanginginig sa galit at tagumpay,
Isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang ugong ng paparating na sasakyan ni Anne ni Andre. Bumalik siya. Mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Napatayo ako. Nanigas sa aking kinatatayuan. Ang sikretong telepono ay nasa aking mga kamay pa rin. Ang pinto ng study ay nakabukas. At naririnig ko na ang pagpihitit ng susi sa pinto ng aming bahay. Ang tunog ng susi sa seradura ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Isang malamig na pawis ang bumalong sa aking noo. Ang sikretong telepono ay nanginginig sa aking mga kamay. Tila isang buhay na bagay na gustong sumigaw at ipahamak ako. Sa isang iglap, ang aking utak ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa aking takot. Hindi ko na maibabalik ang lahat sa perpektong ayos, ngunit kailangan kong itago ang ebidensya. Mabilis ngunit maingat, itinulak kong pabalik ang telepono sa ilalim ng mga lumang charger at isiniksik ang itim na notebook sa ilalim ng mga journal kung saan ko ito natagpuan. Sinara ko ang drawer ng walang tunog. Mara? Mahal? Gising ka pa? Ang boses ni Andre ay umalingaw-ngaw mula sa entrada. Ang kanyang mga yapak ay papalapit na. Huminga ako ng malalim, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang tibok ng aking puso. Kailangan ko ng dahilan. Isang simpleng dahilan. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig at sinindihan ang maliit na table lamp, sapat lang para magkaroon ng kaunting liwanag. Nandito ako sa study. Sagot ko. Sinisikap na gawing normal ang aking boses na para bang wala akong ginagawang masama. Bumukas ang pinto ng study. Nakatayo roon si Andre, bahagyang kumunot ang noo. Ang kanyang coat ay nakasampay pa sa kanyang braso. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay ang bahagyang magulong mesa. Anong ginagawa mo dito ng ganito kadilim? Tanong niya. Isang pahiwatig ng iritasyon sa kanyang tono. Ngumiti ako. Isang matamis na ngiti na pinraktis ko ng paulit-ulit sa aking isipan. Pasensya na, mahal. Hinanap ko lang kasi yung resibo ng Meralco. Akala ko naiwan ko dito noong isang araw. Malapit na kasing mag-due date. Tumingin siya sa akin na para bang ako ang pinakamakakalimuting tao sa mundo. Bakit dito mo naman hahanapin yun? Nasa kitchen drawer yun as usual. You're so forgetful sometimes. Umiling siya at napabuntong hininga. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa akin. Napakalamig, na halos ikabuwal ko. Hindi siya naghinala. Para sa kanya, ako pa rin ang kanyang simple at medyo burarang asawa. Hindi isang banta. Lumapit siya at hinawakan ako sa baywang. Halika na, matulog na tayo. Grabe ang pagod ko. Buti na lang mabilis na resolve ang emergency sa ER. Huminto siya at tinitigan ako. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng simpatya. Lahat ng to para sa inyo ni Luna. Ang kanyang mga salita ay parang asido na tumutunaw sa aking pandinig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanya ang lahat ng kasinungalingan niya. Ngunit sa halip, tumango lang ako at hinayaang akayin niya ako palabas ng silid na iyon. Ang silid kung saan nakatago ang mga sandata na gagamitin ko para wasakin siya. Nang gabing iyon, habang nakahiga kami sa iisang kama, naramdaman ko ang bigat ng kanyang braso na nakayakap sa akin. Dati, ito ang nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Ngayon, para itong isang malamig na kadena. Hindi ako natulog. Pinakinggan ko ang bawat paghinga niya. Hinihintay na lumalim ito. Isang hudyat na nasa rurok na siya ng kanyang panaginip. Mga panaginip na marahil ay kasama niya si Isabel. Ang takot na naramdaman ko kanina ay naglaho na. Ang pumalit dito ay isang matigas at malamig na determinasyon. Habang nakayakap siya sa akin, ang bawat paghinga niya ay isang paalala ng kanyang mga kasinungalingan at ang bawat tibok ng aking puso ay isang panata na sisingiling ko ang lahat ng iyon. Ito ang sayaw
sa bingit ng bangin. Isang maling hakbang, isang pagurap ng mata, at mahuhulog ako. Ngunit sa gabing ito, natutunan kong sumayaw. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, bago pa man magising ang araw, iminulat ko na ang aking mga mata. Maingat akong bumangon, sinisigurong hindi magigising ang halimaw na katabi ko. Dala ang aking telepono, nagtungo ako sa kusina na para bang iinom lang ng tubig. Sa malamig na liwanag na nagmumula sa refrigerator, binuksan ko ang aking email. Ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig. Isa-isa kong inattach ang mga litratong kinunan ko kagabi. Ang bawat pahina ng itim na notebook, ang bawat mensahe sa sikretong telepono, ang bank notification, bawat larawan ay isang pako para sa kanyang kabaong. Ang address ng email ay para kay attorney Soren gamit ang isang secure na email na ipinayo niyang gamitin namin. Ang subject, ebidensya. Pinindot ko ang send. Nakita ko ang maliit na progress bar na dahan-dahang napupuno. Bawat porsyento ay isang hakbang palayo sa aking dating buhay at isang hakbang palapit sa isang mapanganib, ngunit makatarungang hinaharap. Nang lumabas ang salitang send, huminga ako ng malalim. Wala nang atrasan. Ang bola ay wala na sa aking mga kamay. Ibinalik ko ang lahat sa normal. Nagtimpla ako ng kape. Naghanda ng almusal. Nang bumaba si Andre, isang ngiti na naman ang isinalubong ko sa kanya. Ang maskara ko ay mas perpekto na ngayon. Habang kumakain kami, nag-vibrate ang telepono ko sa aking bulsa. Isang maikling panginginig na halos hindi ko naramdaman, ngunit para sa akin, kasing lakas iyon ng isang kulog. Pinilit kong huwag itong pansinin. Tinapos ko ang aking almusal, hinalikan si Luna sa noo, at hinatid si Andre sa pinto na may kasamang paalam. Nang mag-isa na lang ako, nanginginig kong kinuha ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Soren. Nakuha ko na. Ito na ang smoking gun, Mara. Ang mga bank transfer ay tugmang-tugma sa mga delivery date ng mga depektibong gamot. Mas malaki at mas madumi ito kaysa sa inaakala natin. Susulong na tayo sa susunod na hakbang. Mag-ingat ka. At sa dulo ng mensahe, may isang pangungusap na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Magsisimula na silang maging desperado. Ang mga salita ni Attorney Soren ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang propesiya. Magsisimula na silang maging desperado. Hindi ko akalain na ganoon kabilis magkakatotoo ang kanyang babala. 2 araw ang lumipas na puno ng isang nakakabinging katahimikan. Patuloy ako sa aking pag-arte. At si Andre naman ay tila mas naging abala sa ospital. Ngunit may kakaiba sa kanya. Mas madalas siyang nakakunot noo. Mas matagal siyang tumitig sa kawalan. Ang halimaw na nagbabalat kayong anghel ay nagsisimula nang magpakita ng mga bitak sa kanyang perpektong maskara. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang liham. Isang opisyal na sulat mula sa isang law firm ang dumating para kay Andre. Nakita ko ito sa ibabaw ng aming lamesa sa pasukan. Hindi ko ito binuksan, ngunit nabasa ko ang pangalan ng firm sa sobre. De la Peña at Associates. Nang umuwi si Andre at makita ang sulat, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mabilis niya itong kinuha at ikinulong ang sarili sa kanyang study. Mula sa labas ng pinto, kahit hindi ko marinig ang eksaktong mga salita, narinig ko ang kanyang galit na boses sa telepono. How did this happen? Sinisigurado mo bang walang nakakaalam? Isang mahabang katahimikan. Damn it, Isa. Huwag kang magkakamali ngayon. They know something. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaalarma at galit na pinipigilan. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho at sa pagguho niyon, nagsimula siyang maghanap ng mapagbubuntunan. Ako ang una niyang nakita. Mara, nasaan na yung financial statement ng Alcantara mula last quarter? Sigaw niya paglabas ng study, ang kanyang mukha ay gusot.
Nasa file cabinet, sa ilalim ng corporate. Bakit hindi mo pa inilalabas? Alam mo namang kailangan ko yan. Ano ka ba? Wala ka na bang ginawang tama? Ang bawat salita niya ay isang latigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakita ko sa kanya ang isang taong natatakot. Isang taong nawawalan ng kontrol. Hindi ako umimik. Tahimik akong kumuha ng isang baso ng tubig at inilapag ito sa kanyang mesa. Ang aking katahimikan ay tila mas lalong nagpagalit sa kanya. Umalis ako at nagtungo sa silid ni Luna. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong kumapit sa dahilan kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Umupo ako sa tabi ng kama ng aking anak at kinuha ang luma niyang nebulizer. Ang bagay na nagsimula ng lahat. Dahan-dahan, piraso bawat piraso. Nilinis ko yon. Ang bawat kuskos, ang bawat punas, ay isang paraan para pakalmahin ang aking sarili. Para ituon ang aking galit sa isang bagay na may saysay. Ito ang aking kanlungan sa gitna ng digmaan. Gabi na. Akala ko tapos na ang lahat. Mahimbing nang natutulog si Luna. Ako naman ay nagbabasa sa aming silid, naghihintay na dalawin ng antok. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Andre. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Wala siyang imik. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang marahas na paglapag niya ng mga papel sa maliit na mesa sa tabi ko ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Ano to? Tanong ko. Kahit na ang aking puso ay nagsimula nang kumabog ng napakabilis, hindi siya sumagot. Kumuha siya ng isang ballpen at inilapag ito sa ibabaw ng mga papeles. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na mas lalo kong kinatakutan. I need you to sign these, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nagagalit. Ito ay malamig, mapag-utos. Now, tiningnan ko ang mga dokumento, mga loan application, mga corporate resolution na nagbibigay sa kanya ng mas malawak na kapangyarihan sa pananalapi ng kumpanya. Mga papeles na, kung pipirmahan ko, ay gagawin akong legal na kasabwat sa lahat ng kanyang krimen. Inangat ko ang aking paningin mula sa mga papel patungo sa kanyang mukha. Wala na ang nagmamahal na asawa. Ang kaharap ko ngayon ay isang desperadong tao. Isang taong handang gawin ang lahat para iligtas ang kanyang sarili, kahit pa ang ibig sabihin ninyon ay ang tuluyan akong ibaon sa kumunoy na siya mismo ang gumawa. Ang ballpen sa ibabaw ng mga dokumento ay tila isang sandata na nakatutok sa akin. Ang bawat pahina ay isang posas na naghihintay na isara sa aking mga pulso. Ang hangin sa silid ay biglang naging napakabigat. Napakahirap huminga. Tinitigan ko si Andre at sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Hindi ko pipirmahan, sabi ko. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito ay buo at matatag na ikinagulat naming dalawa. Isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Anong sabi mo? Narinig mo ako, Andre. Hindi ko pipirmahan ang mga yan hanggat hindi ko naiintindihan kung para saan ang mga ito. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit siya. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na unti-unting lumalapit para ipitin ako. Kailan ka pa natutong magbasa ng mga corporate documents, Mara? Ang trabaho mo ay sumunod. Just sign them. Hindi. Pag-uulit ko. Ang salitang iyon na dati ay napakahirap kong bigkasin, ngayon ay dumaloy ng may sariling lakas. Ang imahe ni Luna na nahihirapang huminga. Ang mga mukha ng mga batang nasa ospital, sila ang nagbibigay sa akin ng tapang. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang pagkainis ay napalitan ng isang nakakakilabot na galit. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang aking braso. Mahigpit. Masakit. Huwag mo akong subukan, Mara. Nanggigigil niyang sabi. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang
Ang layo sa akin. Huwag na huwag mong iisipin na may karapatan kang questionin ako. Wala kang alam. Wala kang silbi sa kumpanyang ito maliban sa pangalan mo. Binitawan niya ako ng marahas na halos ikabuwawal ko sa kama. Ang sakit sa aking braso ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang mga salita. Ngunit sa halip na umiyak, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa akin. Ito na siya. Ito na ang tunay na Andre. Walang maskara, walang pagkukunwari. Ang taong akala ko ay mahal, ako ay matagal nang patay. Ang kaharap ko ngayon ay isang halimaw na nilamon ng kasakiman. Tumayo ako ng tuwid. Kung wala akong silbi, bakit kailangan mo ang pirma ko? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang sampal sa kanya. Natigilan siya. Walang maisagot. Tinalikuran ko siya at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng banyo. Bawat hakbang ay isang pagtanggi sa kanyang kapangyarihan sa akin. Bago ako pumasok, lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin siya roon. Hawak ang mga papeles na hindi ko pinirmahan. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong gulat at puot. Matutulog na ako, sabi ko. Ang aking boses ay walang emosyon. Pagod na ako, Andre. Pagod na ako. Ikinulong ko ang sarili sa loob ng banyo. Sumandal ako sa malamig na pinto at doon sa wakas, bumuhos ang aking mga luha. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng paglaya. Sa gabing ito, tinanggal ko ang kadena na matagal nang gumagapos sa akin. Tumanggi akong maging kasangkapan sa kanyang mga krimen. Tumanggi akong maging biktima. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Ngunit isa lang ang sigurado ko. Ang babaeng sunod-sunuran na kilala niya ay wala na. Habang pinupunasan ko ang aking mga luha, nag-vibrate ang telepono ko na nasa bulsa ng aking damit pantulog. Kinuha ko ito. Isang mensahe mula kay Nurse Luwalhati. Ma'am Mara, may nangyari po sa pediatric ward. Isang bata ang biglang nag-seizure pagkatapos turukan ng gamot. Mula sa batch ng Velasco Mediquip. The mother is crying. Kailangan na po nating kumilos. Ngayon na. Ang aking dugo ay tila nagyelo. Ang digmaang ito ay hindi na tungkol sa mga papeles at pera. Humantong na ito sa kinatatakutan ko. May isang batang nag-aagaw buhay. Ang aking pagtanggi na pumirma ay ang unang laban na napanalunan ko. Ngunit ang balitang ito ang hudyat na kailangan ko nang ilunsad ang huling pagsugod. Ang mensahe ni Nurse Luwalhati ay isang kidlat na tumama sa pinakakaibuturan ng aking kaluluwa. Ang bawat salita ay isang pahiwatig ng pinakamasama kong kinatatakutan na nagkakatotoo. Isang bata, isang inosenteng bata ang nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasakiman ng aking asawa. Lumabas ako ng banyo. Si Andre ay wala na sa silid. Ang mga papeles ay magulo pa ring nakakalat sa mesa. Isang testamento sa aming nasirang pagsasama. Hindi ko siya hinanap. Ang tanging nasa isip ko ay ang batang iyon. Mabilis akong nagbihis. Kinuha ko ang susi ng kotse. Hindi na ako nag-isip. Ang aking mga paa ay kusa akong dinala palabas ng bahay, palayo sa kasinungalingan, patungo sa isang masakit na katotohanan. Pagdating ko sa ospital, ang pediatric ward ay puno ng tensyon. Nakita ko si Nurse Luwalhati sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng dalamhati. Itinuro niya ang isang pinto sa ICU. Sa salamin yun, natanaw ko ang isang maliit na katawan na napapalibutan ng mga makina at tubo. Sa labas ng silid, sa isang upuang bakal, nakaupo ang isang babae, ang ina ng bata. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Siya ay isang simpleng manininda sa palengke ayon kay Luwalhati na nag-ipon ng bawat sentimo para lamang maipagamot ang kanyang anak. Nilapitan ko siya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Anong salita ang makapagpapagaan sa loob ng isang ina na nakikitang nag-aagaw buhay ang kanyang anak?
Umupo ako sa tabi niya at sa gitna ng kanyang pag-iyak, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang magaspang niyang palad ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng sakripisyo ng isang ina. Kasalanan ko to, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Sana sa mas malaking ospital ko na lang siya dinala. Hindi po ninyo kasalanan. Sagot ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi po ito kasalanan ng isang ina na nagmamahal. Ang bawat hikbi niya ay isang sampal sa aking budhi. Ang aking pananahimik sa loob ng mahabang panahon, ang aking pagpapanggap, lahat ng yon ay nag-ambag sa trahedyang ito. Hindi na pwede. Hindi na. Umalis ako roon na may bigat sa aking puso, ngunit may apoy sa aking mga mata. Nagtungo ako sa lumang opisina ng aking ina, isang lugar na matagal ko nang hindi pinapasok. Maalikabok na, ngunit ang lahat ng gamit niya ay naroon pa rin. Umupo ako sa kanyang upuan at sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang presensya. Binuksan ko ang drawer ng kanyang mesa. Sa loob, naroon ang kanyang lumang journal, nakabalot sa katad. Binuklat ko ito at ang aking mga mata ay napadako sa isang pamilyar na sulat kamay. Isang mensaheng tila isinulat para sa akin. Para sa gabing ito, ang pagiging doktor ay hindi trabaho, anak. Ito ay panunumpa. Kapag ang pera ay naging mas mahalaga kaysa buhay, isinumpa mo na rin ang iyong kaluluwa. Isinara ko ang journal. Ang aking mga luha ay tumulo sa ibabaw ng makinis na katad. Ang mga luha ng aking ina, ang mga luha ng inang nasa labas ng ICU, ang mga luha ko bilang isang ina. Lahat ay nagsanib sa isang nag-aalab na determinasyon. Tapos na ang paghihintay, tapos na ang pagtatago. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang taong kailangan kong tawagan. Si Attorney Soren de la Peña. Attorney Soren, sabi ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, matatag, at puno ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. It's time. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking personal na assistant, isang taong nanatiling tapat sa pamilya Alcantara sa loob ng maraming taon. Carla, utos ko, I want you to call an emergency board meeting for tomorrow morning at 9 a.m. sharp. Invite everyone, the board members, the department heads, our independent auditors, and the media. Natahimik si Carla sa kabilang linya. The media, Ma Amara? Yes, sagot ko, habang nakatingin sa larawan ng aking ina na nakasabit sa dingding. I want everyone to be there when I take back what is rightfully ours. Pababa na ako ng ospital nang makasalubong ko si Andre sa lobby. Galing siya sa kanyang opisina, mukhang pagod at iritado. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako. Mara, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sa ospital ko. Sagot ko. Ang aking tingin ay diretso at walang takot. Isang bagay na matagal mo nang nakalimutan, Andre. This is a hospital, not your personal bank. Naglakad ako palampas sa kanya. Iniwan siyang nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at isang dahan-dahang gumagapang na takot. Habang naglalakad ako papalayo, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi sa aking mukha. Para itong isang pagbati. Isang pagbati sa isang bagong umaga na paparating. Isang umaga ng paghuhukom. Ang conference room ng Alcantara Medic ay tila isang arena. Mabigat ang hangin, puno ng hindi sinasabing mga tanong, at kuryenteng dulot ng tensyon. Sa isang panig ng mahabang mesa, naroon ang mga board members, ang kanilang mga mukha ay mga blangkong pader. Sa kabilang panig, ang mga department heads, kasama ang mga matang mapanuri ng mga mamamahayag na nasa likuran. At sa gitna ng lahat, kami mi. Ako, kalmado sa aking upuan, sa tabi ng aking abogadong si Attorney Soren, at sa kabila, si Andre, katabi si Isabel Velasco. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara
ng isang biktima, isang asawang nasasaktan, isang leader na sinisiraan. Siya ang unang nagsalita. Tumayo siya. Ang kanyang boses ay pununo ng isang pekeng kalungkutan. Mga Ginoo at ginang, pinatawag ko kayo. O mas tamang sabihin, pinatawag tayo ng aking asawa dahil sa isang malungkot na sitwasyon. Panimula niya, tinitingnan ang lahat maliban sa akin. Isang personal na hidwaan na, sa kasamaang palad, ay idinadamay niya ngayon sa kumpanyang binuo ng kanyang ina. Nagpatuloy siya sa kanyang talumpati. Ipinipinta ang isang larawan ng isang asawang selosa at walang karanasan sa negosyo na gumagawa ng mga walang basehang akusasyon para sirain siya. Si Isabel naman sa tabi niya ay nagsimula ng humikbi. Isang perpektong pag-arte ng isang inosenteng nadadamay lang. Nang matapos si Andre, isang makapal na katahimikan ang bumalot sa silid. Hinihintay ng lahat ang aking sagot, ngunit hindi ako ang sumagot. Tumayo si attorney, Soren de la Peña, kalmado at professional. Kung tapos na po si Mr. Monteverde sa kanyang melodrama, sabi niya, at isang malaking screen sa likuran niya ang biglang umilaw. Maaari na po ba tayong magpatuloy sa mga katotohanan? Isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensya. Ang mga kontrata na may litrato ng aking tunay na pirma sa tabi ng pekeng pirma. Ang daloy ng pera mula sa Alcantara Medic patungo sa Velasco Medequip Solutions at mula sa Velasco Medequip papunta sa isang personal na account sa bangko na nakapangalan kay Isabel Velasco. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Andre ay namutla. Biglang tumayo si Isabel. Ang kanyang mga luha ay mas lalong umagos. Hindi totoo yan. Pinilit lang ako. Ginawa ko lang ang inutos niya. Sigaw niya itinuturo si Andre. Sinabi niya sa akin na para iyon sa isang secret project ng kumpanya. Pinaniwala niya ako. Ang kanyang pag-arte ay kahanga-hanga. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Tahimik na pumasok si Nurse Lualhati. Ang kanyang mukha ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Andre. Wala siyang dalang papeles. Ang tanging hawak niya ay isang maliit na digital recorder. Hindi siya nagsalita. Inilapag niya lang ito sa mesa at pinindot ang play. Ang boses ni Andre, malinaw at hindi maikakaila, ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Gayahin mo lang ang pirma niya, Isa. Madali lang yan. Walang makakaalam. Huwag kang mag-alala sa Tri-Team Cho-Em Fund. Matagal nang patay ang matanda. Walang magbabantay niyan. This is our money now. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ang bawat paghinga sa silid ay tila huminto. Ang pag-iyak ni Isabel ay biglang natigil. Ang mukha ni Andre ay hindi na maipinta. Gumuho ang kanyang mundo sa loob ng ilang segundo. Doon ako tumayo. Bawat mata ay nakatuon sa akin. Ang aking boses, nang sa wakas ay lumabas, ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang reyna na binabawi ang kanyang trono. Ayon sa Section 11, Article 4 ng Alcantara Medic Corporate Bylaws na isinulat mismo ng aking ina. Panimula ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit matalas na parang isang patalim. Ang sino mang opisyal na mapatunayang gumawa ng kilos na direktang naglalagay sa kapahamakan ng mga pasyente o sumisira sa integridad ng ospital ay agarang tatanggalin sa kanyang posisyon nang walang anumang benepisyo. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Andre. Ang taong minahal ko, ang taong sumira sa akin. Bilang tagapagmana at may-ari ng mayoryang sapi ng kumpanyang ito, epektibo ngayon. Tinatanggalan ko si Leandro Monteverde ng lahat ng kanyang titulo, kapangyarihan at pribilehiyo sa Alcantara Medic Group. Kasabay ng aking mga salita, pumasok ang 2 unipormadong security personnel. Kasunod nila ang mga pulis.
Si Andre at Isabel ay natigilan, hindi makagalaw sa kanilang kinauupuan. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay sunod-sunod na pumutok. Kinukunan ang bawat anggulo ng kanilang pagkatalo at kahihiyan. Habang isinasama sila palabas, ang aming mga mata ni Andre ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Wala na ang galit sa aking dibdib. Wala na ang sakit. Ang tanging naroon ay isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Isang reporter ang sumigaw mula sa likuran. Ang kanyang tanong ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Miss Alcantara, what's next for you and for Alcantara Medique? Ang lahat ng mata ay muling bumaling sa akin, naghihintay ng sagot. Naghihintay ng isang bagong simula. Sa harap ng lahat ng kamera, sa gitna ng silid na puno ng bulungan at pagkamangha, huminga ako ng malalim. Ang tanong ng reporter ay hindi isang atake, kundi isang oportunidad. Isang pagkakataon upang ideklara, hindi lang ang aking pagbabalik, kundi pati na rin ang pagbabalik ng tunay na diwa ng Alcantara Medique. Ang susunod para sa Alcantara Medique, sagot ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Umaaling-aungaw sa buong silid ay ang pagbabalik sa pinagmulan nito. Ang pagbabalik sa panunumpa na ang buhay ng pasyente ay mas mahalaga kaysa sa anumang kita. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila, sa mga board members, sa mga doktor, sa mga empleyado. Ipinapangako ko, sa ngalan ng aking ina, si Dr. Elara Alcantara, na ibabalik natin ang tiwala na sinira. Bubuksan natin ang ating mga libro, magiging transparent tayo, at ang bawat sentimo na ninakaw mula sa Tri-Team Choem Fund ay hindi lang natin ibabalik, dodoblehin natin ito mula sa sarili kong pondo. Isang alon ng paghanga ang dumaan sa silid. Ang dating asawa ng CEO na nasa anino lamang ay isa na ngayong leader na handang manindigan. Ang mga sumunod na linggo ay isang ipo-ipo ng trabaho. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pagod ay may kasamang saya. Ang una kong ginawa pagkatapos ng board meeting ay ang akyatin ang batang nag-agaw buhay sa ICU. Sa tulong ng tamang gamot at walang kapagurang pag-aalaga ng mga doktor, milagro siyang nakaligtas. Kinausap ko ang kanyang ina at bukod sa pag-ako sa lahat ng gastusin sa ospital, inalok ko siya ng trabaho sa aming cafeteria. Isang permanenteng posisyon na may sapat na sahod para hindi na niya kailangang mag-alala para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kasama si Luwalhati, na ngayon ay aking kanang kamay, at bagong Director of Nursing, at si Attorney Soren bilang legal counsel ng kumpanya. Sinimulan naming ayusin ang lahat. Bawat kontrata ay sinuri. Bawat proseso ay isinaayos. Ang mga taong naging kasabwat ni Andre ay tahimik na tinanggal, habang ang mga tapat na empleyado ay binigyan ng bagong pag-asa. Ang pinakamahalaga sa lahat, itinuloy ko ang pangarap ng aking ina na hindi natupad. Gamit ang perang nakuha mula sa mga na-freeze na assets ni Andre, pinasinayaan ko ang pagpapatayo ng isang bagong gusali. Ang Dr. Elara Alcantara Pediatric Respiratory Center, isang state-of-the-art na pasilidad na magbibigay ng libre o murang serbisyo para sa mga batang may hika at iba pang sakit sa baga, tulad ng aking si Luna. Hindi ko na hinanap ang pag-ibig. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Ang aking tahanan ay ang ospital na ito. Ang aking kaligayahan ay ang makita ang paggaling sa mata ng bawat pasyente. At ang aking kapayapaan ay ang bawat gabi na umuuwi ako sa isang simpleng bahay na binili ko para sa aming dalawa ni Luna. Malayo sa mansyon na puno ng masasamang alaala. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Luna sa aming maliit na hardin, masigla na siya at halos hindi na inaatake ng hika dahil sa mas maayos na pag-aalaga. Masaya siyang nagdidilig ng mga halaman. Kinuha niya ang isang litrato na nakapatong sa aming mesa sa labas. Ang luma kong litrato kasama ang aking ina. "Lola would be proud of you, Mommy," sabi niya
Sa kanyang matamis at inosenteng boses, tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay sa litrato ng aking ina. Isang ngingiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang tunay at payapang ngiti. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng tagumpay, at ng isang bagong simula. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Dito, sa ilalim ng sikat ng araw, sa aming maliit na paraiso, nahanap ko ang lahat ng kailangan ko. Hindi ako ang babaeng sinira ng pagtataksil. Ako ang babaeng muling binuo ng pagmamahal. Pagmamahal sa aking anak, pagmamahal sa aking pamana, at higit sa lahat, pagmamahal para sa aking sarili. Ang bagong umaga ay dumating na, at ito ay napakaganda. Lumipas ang 5 taon. Ang Alcantara Medique Group ay muling naging simbolo ng pagtitiwala at serbisyo, mas matatag kaysa kailanman. Ang doktor. Elara Alcantara Pediatric Respiratory Center ay puno ng buhay, nagbibigay ng pag-asa sa daan-daang pamilya. Si Leandro Andre Monteverde ay nilitis at nahatulan. Ang kanyang mga krimen ay sapat para manatili siya sa likod ng rehas sa loob ng maraming taon. Ang dating mayabang na CEO ay naging isang bilanggo, kinakain ng pagsisisi at ng mga alaala ng kanyang kasakiman. Ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay nawalan ng lahat. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska para bayaran ang mga pinsalang nagawa. Ang dating palasyo niya ay napalitan ng isang maliit na inuupahang kwarto sa isang siksikang lugar, isang parusa na mas mabigat pa sa kulungan para sa isang tulad niyang nabuhay sa yaman at kapangyarihan. Si Isabel Velasco naman ay permanenteng natanggalan ng lisensya bilang doktor at nagtatrabaho ngayon sa isang probinsya, malayo sa pangarap niyang buhay. Ang kanilang pagbagsak ay hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa batas ng karma na sadyang mapanlinlang. Ako, si Amarisa Alcantara ay nanatiling tahimik. Hindi ko kailanman binisita si Andre sa kulungan. Hindi rin ako nagpadala ng mensahe. Nalaman ko ang tungkol sa kanyang sentensya at sa sinapit ng kanyang ina mula sa balita at mula kay attorney. Soren, narinig ko rin na sumulat siya ng ilang beses, humihingi ng tawad. Ngunit ang mga liham na yon ay hindi ko binuksan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wala nang kailangan pang basahin. Ang kapatawaran ko ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa aking sarili. Ang kapayapaan na hinahanap ko ay hindi nagmula sa pagbaluktot ng hustisya o sa paghihiganti. Nagmula ito sa bawat ngiti ng batang gumagaling, sa bawat pasasalamat ng isang pamilya na natulungan. Ito ay nasa bawat gabing binabasa ko ng kwento si Luna, na ngayon ay isang malusog at masayahing bata, puno ng pangarap. Ito ay nasa bawat hakbang ko bilang isang leader na pinapanindigan ang prinsipyo na ang Alcantara Medique ay itinatag para maglingkod, hindi para kumita. Isang hapon, habang nagtatalumpati ako sa graduation ng mga bagong doktor sa universidad na pinagtapusan ko, nakita ko si Attorney Soren at Nurse Lualhati na nakaupo sa harap. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapaalala sa akin ng aming pinagdaanan. Hindi sila basta mga kasamahan, sila ay pamilya. Pagkatapos ng aking talumpati, lumapit si Luna sa akin. May dalang isang bouquet ng puting bulaklak. Siya ay 12 taong gulang na ngayon, maganda at may sariling kinang. Proud ako sa iyo, Mami. Bulong niya, yakap-yakap ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal na walang hanggan. Tumingin ako sa kanyang mga matang puno ng pag-asa, mga matang hindi kailanman makakakita ng dilim na nakita ko. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. May mga bagyo, may mga dagok, at may mga pagtataksil. Ngunit sa huli,
Ang paggaling ay hindi tungkol sa paghahanap ng bagong pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng sarili mong lakas. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa iyong sarili, upang makalaya sa kadena ng nakaraan. At ang tunay na kapayapaan ay ang mamuhay ng may dignidad, integridad at pagmamahal, hindi lang para sa iba, kundi para sa iyong sarili. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa kung paano ako nasira. Ito ay tungkol sa kung paano ako muling nabuo, hindi dahil sa sinuman, kundi dahil sa ako, isang Amarisa Alcantara na ngayon ay ganap na, buo at malaya.